Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, nag-promise ako sa inyo na i-share ko sa inyo about sa IVF journey namin ng asawa ko and also sa kanyang surgery. But before that, mag-share muna ako sa inyo about sa mga experience ko, yung gusto ko talaga magka-baby, yung time na nahirapan ako. Mamaya ako na i-share sa inyo yung about sa IVF na journey at saka surgery ng asawa ko. Pero if you like na yun lang yung gusto nyo, i-skip nyo na lang yung mga pakwento-kwento ko sa inyo. Dahil sa pagrespeto ko kay hubby, hindi ko ta siya ma-share sa inyo before, nung bago pa lang kami ni hubby. Pero 1 month lang kami nagka-boyfriend and girlfriend, kaya nag-propose man siya, no? Nung time na yun, kahit LDR pa lang kami, alam na ni hubby yung plano ko sa life. Uy, na gusto kong mag-family. It means gusto ko talaga na magka-baby. Gusto kong pakasalan ako. Kahit ilang years, makapag-antay ako. Na-engage kami after 1 month, nung July 2016. Pumunta si hubby doon sa Pinas. Tapos, pagka 2017 naman, nagpakasal kami dito sa Sweden. Nag-tourist visa ako. So, hindi namin masyado pinaplano magka-baby kami dahil mas focus kami sa paper ko para maka-stay dito. Noong 2018, na-approve yung aking permanent na card and maka-stay ako dito ng 2 years. So, okay na kami magka-baby. Dumaan yung 2 years, hindi pa talaga ako na-pregnant. 2018 to 2020, every month talaga umiiyak ako pag nakikita ko na may pula. Ang sakit-sakit talaga sa dibdib kasi nga plano na talaga na magkaanak. Sobra talagang sakit sa akin. Nung 2020, nagpa-check yung asawa ko and nalaman namin na low yung sa kanya. Sa part ko, medyo naibsan yung sakit kasi may alam na ako. Umiiyak talaga yung asawa ko sa akin. Sinasabihan ko siya na hindi ito dahilan para hiwalayan kita. Yung ginagawa ko, nag-aaral ako para hindi ko masyado ma-focus yung masakit na part na hindi magkaroon ng anak. Ini-help ko talaga yung asawa ko nung time na yun na i-accept yung part na yan, and it's okay lang talaga na hindi kami magkaanak, basta magkasama kami all the time. And hindi ko inaaway talaga, never ko inaaway yung asawa ko dahil yung kanya ay low. And grabe pa rin yung respeto ko kay hubby and yung pagmamahal ko. Ginagawa ko lang talaga all the time dahil hindi ko ma-share lahat-lahat all the time kay hubby. Lagi kong sinusulat talaga na gusto kong magkaroon ng baby na healthy, yung specific talaga all the time. Nung 2024, nag-trigger sa akin, nakikita bitaw ako na pregnant. Nag-announce siya. Nakita ko sa Instagram. Tapos yung happy ako for the woman. Pero ang kirot talaga. Sabi ko, God, gusto ko ding magka-baby. Grabe yung iyak ko. Tapos di ko talaga napigilan kahit si Habi nandito sa bahay. Sabi ko kay Habi, I'm sorry. Kasi gusto ko talagang magka-baby. Pero I know, imposible. Tapos, nagpa-check si Abby. Siya lang yung nakaalam noon, hindi pa niya sinishare. Nung February 2025, low pa rin kay Abby, pero baka may chance na ma-pregnant ako na without help, like yung sa IVF. Tapos, hindi talaga ako na-pregnant. So, yung planning talaga sa pag-start nung about sa IVF ay sa November. Pero yung inuuna namin ay yung kay hubby na surgery. Kasi, tinatry naman yung sa kanya bitaw na ilabas yung sa normal way. So, pasensya na talaga kayo if mag-talk ako ng something about sa mga private part dahil kailangan talaga na i-talk. So, kay hubby, nung nagpa-check siya, siya lang yung pumunta doon sa Stockholm na clinic. Tinatry niya na i-normal lang bitaw. Tapos, chine-check nila low talaga siya and hindi siya pwede na i-mix sa eggs ko para maging embryo. Yung suggest ng doktor, 100% ay si hubby magpa-surgery. Yung sa surgery ng asawa ko,
kinukunan talaga yung sa main source. After nung surgery kay hubby, mga ilang days kami nag-antay kung okay ba. And alam nyo guys, good news talaga. Kay okay siya and sobra-sobra yung nakuha nila sa main source talaga kay hubby. So after noon, December yun, pumunta kami doon sa Stockholm, kasama na ako and planning na siya, tapos may mga paper na permahan, and then yung babayaran, nag-private clinic kami, chine-check yung aking sa loob, sa yung ovaries ko, via vaginal ultrasound, and okay naman siya lahat-lahat, tapos chine-check yung eggs ko, okay naman siya. After nung pagkita namin sa doktor, inaantayin na lang namin na monthly ako. 1 week plus yung pagturok. And my God guys, alam nyo, matakutin talaga ako sa pag-i-inject. Pero kinaya ko talaga siya. I know hindi talaga madali, and also yung epekto ng medisina ay para kang na-depress, yung wala kang gana sa life mo, yung katawan mo, grabe ka bloated yung mukha mo, yung tummy mo, as in sobra talagang bloated. During sa pagturok-turok no, halos wala akong magawa dito sa bahay. Wala akong ka-energy talaga. Parang nasa depression talaga ako nung time na yun. And normal lang talaga, sabi ng doktor, yun talaga yung epekto ng medicine. And then, nung palapit na akong yung pag-egg harvest, nagresita yung doktor ko ng medisina, tapos via vaginal siya. And para siyang tube. Ilagay ko dito yung mukha niya. Tapos, mas okay siya na medisina dahil hindi naman siya masakit and hindi na siya turok. Sa egg harvest, wala kang ma-think about sa yung mga worries mo, tapos masakit sa katawan mo, kay may nilagay man sila dito, tapos nilagyan nila ng medisina. So, ang kalma-kalma ko talaga. Kinukunan nila ako and hindi ko tiningnan yung tools kung ano yung nilalagay, pero makikita mo sa monitor yung mga eggs. Tapos yung pag-harvest, yung nakaganito bitaw yung parang sinasala siya ba? Ganyan. Makikita ko man sa monitor. Si hubby nasa tabi ko, tapos may isang nurse na mabait sa akin, ipakalma ako, tapos magtanong-tanong siya para magkwento ako, para hindi ma-focus yung baba. May isang doktor at saka nurse, nagkuha-kuha sila ng aking mga eggs ba. So, during sa pag-harvest sa aking mga eggs, wala talaga siyang sakit. Hindi siya nakakatakot. Pero may ma-feel ka ng something na may gumagalaw-galaw sa tiyan mo. Pero hindi talaga siya masakit, promise. And then, nakuha sa aking eggs, 9 yung total, pero meron pa daw. Kaso, hindi na nila makuha kasi ang hirap na daw. Ini-stop na nila kasi enough na daw yung 9. Then, tinutok ako ng nurse na ano yung gagawin. Kailangan kong kumakain na maalat para makainom ako ng maraming tubig. And then, pwede na akong makalakad, makapunta sa hotel, babalik kapag nakaihi. So, nung nakaihi na ako, pumunta na ako sa hotel. Nung mga ilang hours nang doon na ako sa hotel, my God, ang sakit talaga ng tiyan ko. Yun yung pinakamasakit na naramdaman ko talaga. Sobrang sakit talaga. And yung makalma ako, naka-help talaga yung heat pad. May na-search man ako kung ano yung dapat mong gawin after sa egg harvest. Nakatulong naman siya, nakakalma siya, pero grabe talaga kasakit, as in mawala siya, tapos bumabalik naman, tapos pag mag-CR talaga, oh my God, ang sakit talaga niya, as in sobra niya talagang sakit. Kay nawala na yung medisina sa katawan ko, kaya na-feel ko na talaga yung ang sakit-sakit talaga. And mga second day, okay naman ako, hindi na grabe ka masakit. Medyo may sakit pero hindi yung same sa first day. At saka sa third day, wala na talaga. So, after 5 days, nilagay na nila yung embryo. Wala siyang medisina na nilagay sa akin, yung tinuturukan ako dito, wala na. Tapos paglagay ng embryo, after, okay naman siya, wala naman siyang
Sakit pero weird lang yung feelings talaga. Binigyan nila kami ng pregnancy test, then mag-pregnancy test ako after 2 weeks. So, December 31 yun dapat, pero dahil hindi namin maantay ni Habi na mag-pregnancy test, nag-pregnancy test na kami nung December 30 gabi. And nung time na yun, yung guhit na isa ay hindi siya sobra ka-dark pero positive na talaga siya kasi dalawa namang pula. And kaya pregnancy test na naman ako nung December 31 na yung nakalagay bitaw pregnant or not pregnant, and pregnant na talaga ako. Di madali yung journey namin ng asawa ko about sa pagkaroon ng baby. Mga ilang years na din. Grabe talaga ako ka-thankful kay God talaga. Sobra-sobra talaga. Worth it yung pag-aantay. Kahit mahirap, hindi talaga sumusuko. Guys, mag 9 years na kami kasal ni Habi and ngayon lang kami nagka-babies. I hope na na-inspired kayo sa kwento namin ni Habi, sa aming IVF journey. Thank you for watching. I love you so much, guys. Bye-bye.